Testament, God is covenant. God makes the covenant, the Old and New Testament. Our topic. Ayun po. Isa lang po ang Diyos na nakipagtipan sa tao sa lumang tipan at bagong tipan. I make the real. Little topic only. Ayun po ang ating paksa. Ang nakipagtipan na Diyos sa lumang tipan at bagong tipan ang Panginoong Yesus. Siya po yung nakipagtipan na Diyos sa lumang tipan at bagong tipan. Yun po, yung ating paksang maigsi. Wala na pong ibang Diyos na nakipagtipan sa tao, kundi yung Panginoong Yesus. So, siya lang po yung Diyos na nakipagtipan sa tao. Ganun, wala na pong iba. Siya lang po. Yung tipan na yon, forever na po yon, para po yun sa lahat po ng salit-saling lahi, for all generation, ganun po. Isa lang po ang Diyos na nakipagtipan sa tao sa lumang tipan at bagong tipan, ganun po. Nung nakipagtipan siya sa kay Moises, saka noong una pa, ang Panginoong Yesus po yun. Yung nakipagtipan na Diyos, wala na pong iba. Yung utos na to, no? Yung utos po ng Diyos, yung tipan na yon, para na po yun sa mga salit-saling lahi. Yun po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ito, isa lang yung Diyos na nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Pero hindi nila tinalima, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, makikipagtipan siyang muli ng panibago sa sambahayan ni Israel. Diba sabi niya, hindi gaya ng pakikipagtipan niya na ang kanila ang utos ng Diyos, sinira nila, hindi sila sumunod. Kaya sabi ng Diyos, makikipagtipan siya sa muli. Sabi ng Panginoon. Ang Diyos po yung nakipagtipan yung Panginoong Yesus sa lumang tipan at bagong tipan. Siya lang po yung nakipagtipan na Diyos sa lumang tipan at bagong tipan. Yung Panginoong Yesus. Hindi sila sumunod sa utos ng Panginoong Yesus dati. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, makikipagtipan ako ng panibago sa sambahayan ni Israel. Ito po yung tipan na hindi nila tinalima ito no? Pero pagka yung pumasok ka sa tipan, nakapasok ka sa Diyos nun, yun nasa Panginoong Yesus ka nun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Itong tipan na to, yung utos, yung covenant, God gave covenant in the Old Testament and New Testament. The God, this is our Lord Jesus. Yun po, ang Panginoong Yesus ang nakipagtipan sa kanilang Diyos sa lumang tipan at bagong tipan. Pero hindi nila tinalima o kaya pinahamak sila ng Diyos. Ng Diyos yung utos niya. Pag sumunod ka doon, maliligtas ka. Ganun po. Ganun po yung banal na kasulatan. Ito po, hindi nila sinunod to, no? Pero itong utos na dito pero hindi sila sumunod. Ang Diyos po nagturo dito yung Panginoong Yesus. Ito po sa Deuteronomio 29:9, ganapin nga ninyo ang mga salitang ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Kayo tumatayong lahat sa araw na ito sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, ang inyong mga pangulo, ang inyong mga lipi, lahat sila tinuruan ng Panginoong Hesus. Ang inyong mga matanda at ang inyong mga puno, sa makatwid bagay lahat ng mga lalaki sa Israel,
ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa, at ang inyong mga taga-ibang lupa na nasa gitna ng inyong mga kampamento, mula sa inyong pananaghoy hanggang sa inyong pananalok, upang ikay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos. At sa kanyang sumpa na kanyang ginawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito, upang kanyang maitatag ka sa araw na ito na isang bayan, at upang maging iyong Diyos, na gaya ng kanyang sinalita sa iyo at gaya ng kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At hindi lamang sa inyo ginawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito, sa harap ng Panginoon nating Diyos. At gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. All generation po yung tipan ng Diyos sa lahat ng salit-saling lahi. Sabi kasi ng Diyos dito, gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. Sa mga isisilang pang muli, para doon yung tipan ng Diyos, yung utos, lahat yun. Lahat ng utos ng Diyos, sa salit-saling lahi po yun. Pag pumasok ka rin sa tipan ng Diyos, kasi yung tipan, sumpaan yun sumpaan yun sa Diyos. Kung makasunod ka, maliligtas ka, ganun. Hindi nila sinunod to, tapos sabi ng Diyos, makikipagtipan siyang bago sa kanila. Yung ang batas, ang paggawa po kasi ng batas, yung agreement, accordant isa batas, isa treaty. Isang bagay na kasunduan ang paggawa ng batas sa tao at sa Diyos, ganun. Batas po to, pag nakasunod ka doon, maliligtas ka. Yun po, ganun po yung paggawa kasi ng batas ang galing yung utos, yung batas sa Diyos, sa kanya galing. Siya yung humahatol, pero ganun talaga yung batas, yung paggawa ng batas sa atin. Halimbawa, yung ginto, yung pilak, ibabalik natin yun ang gagamitin na pera, hindi na yung mga papel-papel, ibabalik natin. Yung kasunduan ng batas, ganun kasunduan. Ganun din to, kasunduan po to. Kasunduan sa Diyos to, pag pumasok ka dun sa tipan, maliligtas ka pag sumunod ka. Ganun po yung paggawa ng batas. Ang batas po kasi agreement, treaty, ganun, accordance. Pag sumunod ka sa utos ng Diyos, maliligtas ka. Ganun po yung paggawa ng law. Makes of the law, this covenant. Ganun po, sa tipan. Agreement for God and people. O kaya sa tao, sa gawa ng tao, kasunduan din yun. O halimbawa, nagkakaroon ng batas. Magkakaroon tayo ng maraming militar ng Amerikano dito sa Pilipinas. Ganun po batas gagawin nila. Kasunduan po ang batas sa bagay na mabuti at matuwid. Ganun po ang paggawa ng batas. Ng law. Ganun po. Ito, sinabi ng Diyos dito, yun, tinuruan na silang lahat hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nagalit yung Diyos, hindi sila sumunod, pinariwara sila, ganun. Hindi nila tinalima. Kung tinalima nila yon, maliligtas sila. Pero sabi ng Diyos, makikipagtipan siyang bagong muli. Pero yung Diyos na yun, nakipagtipan yung Panginoong Yesus. Hindi nila tinalima yun kasi pag tinalima nila yung utos, maliligtas ka yung kasi yung batas Isa lang naman po yung batas ng tao, saka yung sa Diyos. Nadadagdagan lang yung batas natin, pagka merong gumagawa ng batas sa mga senado, ganun. Pero palpak yun. Palpak yung mga batas na yun kasi may mga suwul dun Hindi katulad ng batas ng Diyos, di ba? Walang mga suwul dito kasi bawal po yun. Ayun, yun po yung utos. Pag sumunod ka ron, pumasok ka ron sa tipan, nakipagkasundo ka sa Diyos, maliligtas ka. Hindi sila sumunod, pinahamak sila ng Diyos. Hindi sila sumunod. Sabi rito, ito sa Malakias 3:7, hindi na sinunod to kaya hindi sila nakapasok sa pahingahan ng Diyos pinariwara sila napahamak yung mga Israel ng una Etong Diyos,
Ito sabi, hindi nila tumalima. Ito po sa Malakias. Dito po sa tinuruan na sila ng Diyos di ba? Tinuruan na sila. Pero hindi sila sumunod. Kasi kala nila, ganun-ganun lang yung utos. Hindi nila alam, buhay na walang hanggan po yung utos ng Diyos na yun, ng Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Malakias 3:7. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kay nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi nyo tinalima, hindi nila tinalima manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Hindi sila sumunod sa utos ng Diyos Pero pwedeng magbalik loob ganun sa Diyos. Pwedeng magbalik loob, sabi niya rito. Hindi nila tumalima. Kaya hindi sila nakapasok sa kapahingahan ng Diyos noon. Yung mga ibinuwal sila sa ilang ng Diyos. Kasi yun na nga yung batas Pag sumunod ka sa batas ng Diyos, maliligtas ka, gano'n. Hindi sila tumalima. Tinuruan na sila ng Diyos doon Kaya sabi ng Diyos, sino man humamak sa Kanya ay hindi makakapasok sa pangako niyang lupain o hindi rin maliligtas papunta sa langit. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito. Sa may bilang 14:20. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ay sa iyong salita. Ngunit tunay na kung paano ako'y buhay at kung paano napupuspos ng kalwalatian ng Panginoon ng buong lupa, sapagkat at lahat ng taong yaon nakakita ng aking kalwalatian, ng aking mga tanda, na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig. Hindi nila dininig talaga yung tinig ng Diyos Pero sinabi niya, nangako siya, makikipagtipan siyang muli. Pero yung Panginoong Jesus po yun. Kaya hindi sila nakapasok dito, binuwal yung mga Israelita sa ilang patuloy ko po. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Hindi sila nakakapasok doon sa lupang pangako ng Diyos dahil hindi sila sumunod sa utos. Kaya napahamak sila doon. Nagsikain sila at nagsiinom Tapos sumamba sila sa Diyos-Diyosan, kaya napahamak sila. Pero kung susunod ka, maliligtas ka. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, Hindi sila sumunod kaya ibinuwal sila ng Diyos sa ilang Yun po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito po sa ito po. Hindi sila sumunod kaya ibinuwal sila ng Diyos. Ito po sa unang Korinto. Dito po sa unang Korinto 10:5. Bagamat ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugot sa Diyos, sapagkat sila ay ibinuwal sa ilang. Binuwal sa ilang Hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Pinagpapatay sila doon lahat ng Diyos, yung mga sumuway sa utos ng Diyos. Ang mga bagay ngayon ito'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang wag tayo magsipagnasa ng bagay na masama. Nagaya naman nila na nagsipagnasa, niwag din naman kayong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Gaya niyong ilan sa kanila ayon sa nasusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Niwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila ay nang nakiapid at ang nangabuwal sa isang araw, 23,000. Nabuwal silang lahat at binuwal siya, pinatay sila ng Diyos doon Kasi tunuan na sila ng Diyos, sumuway pa sila, kasi hindi na sumunod. Pero may pangako ang Diyos dahil hindi sila sumunod, makikipagtipan siyang muli. Yun yung Panginoong Yesus, sabi niya, makikipagtipan siyang muli. Siya yung nakikipagtipan uling Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Gagawa siya ng bagong tipan sa sambayan ni Israel. Para hindi na, yun po yung Panginoong Yesus yung nakipagtipan sila. Yung, di ba, siya yung
sumubaybay sa kanya sa dagat na mapula yung Panginoong Yesus. Pero yung pangako ng Diyos, makikipagtipan siyang muli sa sambayan ni Israel. Ito po sa may Jeremias 31:31. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahay ni Israel at sa sambahay ni Huda. Hindi ayon sa tipan na pinagtipan ko sa kanilang mga magulang ng araw na aking kinuha sila sa magitan ng kabay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ng aking tipan ay kanilang sinira. O yun, sinira nila hindi sila sumunod, di ba? Binuwal nga sila ron. Bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon, kundi ito ang tipan na aking pakikipagtipan sa sambahay ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ayun, itatala ng Diyos yung susulat sa puso na yung mga aral niya sa isip, sa puso, gano'n, sa kalooban. Sabi niya rito, yun. Nakikipagtipan siya ng panibago. Yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na nakipagtipan sa sa lumang tipan at bagong tipan. Siya rin po yun. Gaya rin sabi rito sa Hebreo, sabi rin dito sa Hebreo, makikipagtipan siya ng panibago rin sa sambahay ni Israel. Siya po yun, yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Nakikipagtipan siya ng bago, ilalagay niya sa kalooban. Ito po sa Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang niyaon ay naging walang kakulangan, ay hindi sana hinanapan ng pangailangan ng ikalawa. Sapagkat pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang panibagong pakikipagtipan sa sambahay ni Israel at sambahay ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking pinakipagtipan sa kailang mga magulang ng araw na sila aking tangnan sa kamay upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila hindi nanatili sa aking tipan. At aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahay ni Israel pagkatapos ng araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso. Aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayun siya magiging bayan ng Diyos. Yung po yung Panginoong Yesus, ilalagay niya na yung utos niya, yung salita niya sa puso't isipan ng tao sa kalooban. Ganun po. Siya po yung Diyos na nakipagtipan, yung Panginoong Yesus. Ilalagay sa kalooban. Ito po sabi ng banal na kasulatan, ilalagay niya na sa puso, sa isip, sa kalooban yung kanyang mga utos, yung mga salita. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, di ba, ang meron ng aking utos, tumutupad nito, siyang umiibig sa akin. Iibigin siya ng aking ama, kami papasa kanya, siya'y gagawin naming tahanan. Gagawin kang tahanan ng Diyos kung sinusunod mo yung utos niya. Ganun po. Yun po yung mga tunay na Kristiyano. Yung merong utos na ng Diyos. Yun po, siya po yung Diyos na nakipagtipan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung tipan niya yun, kasi yung saro, yung saro, simboliko yun ng aral. Saka yung tinapay, ito po sabi ng banal na kasulatan. Siya rin yung Diyos na nakipagtipan sa lumang tipan, sa bagong tipan, yung Panginoong Yesus. Ito po sa 26. Samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol. At ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at binigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayong lahat yan. Ayan
Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. O, siya yung nakipagtipan din eh. Ito yung aking dugo ng aking tipan. Sabihin yung tipan na yun, yung dugo, aral po yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus, 16, manahanawang sa tipan sa lumang tipan at bagong tipan, yung sa Panginoong Yesus. Yung banal na talatan eh. Dito, 3:16, manawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Ay magturuan at pangalan, paalalahan sa isa sa pagitan mo ng mga himno at mga awit ukol sa Espiritu. At magsiawit yung sa inyong puso sa Diyos. Ayun, siya yung nakipagtipan na Diyos. Diba sabi niya, itatala ko yung aking salita sa kanyang kalooban puso. Eh dito sa manahan ang sagana sa inyong salita ni Kristo. Kaya siya yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Wala na pong Diyos na nakipagtipan sa lumang tipan, kundi Panginoong Yesus. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus dito, ang meron ng aking utos, tumutupad nito, o siyang umiibig sa akin. Ibigin siya ng aking Ama, kami pa sa Kanya, siya'y gagawin naming tahanan. Ito po sabi sa sabi rito ng Panginoong Yesus dito sa 1, dito po sa 1:14-23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino may umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. O, di ba yung salita niya, sabi niya, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang puso't isipan at kalooban. O, yun siya nga nakipagtipan. Tipan eh, tsaka bagong tipan eh. Wala pong ibang Diyos na nakikipagtipan sa lumang tipan eh, kundi Panginoong Yesus lang eh. Ganun po, wala pong iba. O, ito sabi ng Panginoon. Basahin ko sa inyo muli. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita. O, siya ibigin ng aking Ama at kami papa sa kanya at siya gagawin aming tahanan. O, yun, gagawing tahanan. Kaya sabi ng Jesus, di ba? Itatala ko sa kalooban ng aking ay siya nga yung salita nagana sa inyo ang salita ni Kristo, di ba? Kaya siya po yung nakipagtipan na Diyos tipan. Yung po, wala pong iba. Yung po yung ating isang natapos. Little topic nakipagtipan sa lumang tipan, kundi yung Panginoong Yesus. Hindi natin yung tipan, kasunduan yun. Yung kasi yung batas, yung gawa batas, treatment, accordance. O pag sumunod ka, tapan ng Diyos, malilimutan po. Po, in your service, our life. Only our Jesus. Kaya sabi, di ba? Ang nawang sagana sa iyo, ang salita ni Kristo, para maintindihan nyo rito sa Jeremia. Itatala sabi, di ba, itatala ko sa kanilang kalooban, o di ba, sabi niya, itatala ko sa kanilang puso, to sabi ng ito muli rito sa 31:3. Hindi ito ang sa mga sabi ng Panginoon, nakikita lang aking pusan sa kanilang at sa kanilang puso at ako lang Diyos at sila'y magiging diba? So, ang aking tao, ito pa dito, yung salita sa lumang tipan. Tapos sabi sa Colosas, mananaw ang sagana sa inyo, ang sa ni Kristo, diba? So, wala namang nakikipagtipan, lumang tipan eh, hindi Panginoong Yesus. Kasi yung lahat ng mga binigay na sa kanya. Kaya kung nakitipan, bagong
lumang tipan. Joining,